Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating puntong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 6, talata 30 hanggang 32. Ito po'y muling pagbanggit ni Jesus tungkol po sa kanyang kamatayan. Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao. Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuring pagsambay para lamang sa Kanya. Praise God. Hallelujah. So dito mga kapatid, yung ating pong binasa, ito po ay muling pagbanggit ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na tungkol sa kanyang kamatayan. No? At ang kausap niya lang dito ay ang kanyang mga alagad. At hindi niya ipinaalam sa mga tao ang tungkol dito kasi nga gusto niyang kausapin lamang yung kanyang mga alagad. So makikita natin na ang ating Panginoon ay nagbigay ng oras, ng panahon na makasarili yung kanyang mga alagad, lalo kapag may mga importanteng pagtuturo na kailangan niyang ipahayag sa kanyang mga alagad. Kasi yung kanyang mga alagad, sila yung magsisilbing witness at sila yung magiging daluyan din ng mga kapayagan na kanila ring natutunan mula sa ating Panginoon. Kaya yung mga teaching, yung mga itinuro ng ating Panginoon sa mga alagad na ito ay naipapasa. Di ba? Naipapasa. At siyempre, kailangan kasi may witness talaga di ba? May magpapatotoo na ito talaga yung sinabi ng ating Panginoon. At siyempre, nananatiling buhay yung mga salitang yon habang patuloy nating itong ipinapahayag. So yung mga katuruan ni Jesus ipinasa doon sa kanyang mga apostoles at ipinasa doon sa mga sumunod. Siyempre sa atin bilang Katoliko, naipasa sa ating mga obispo, sa ating mga pari, na yung itinuro ng ating Panginoon. So, hanggang ngayon, sa ating kapanahunan, ay ito yung ating pinaniniwalaan, di ba? So, dito mga kapatid, ay pinapakita dito na sa pagkakataong ito, kasi napakahalaga yung mensahe ng kamatayan ng ating Panginoon. Kasi alam naman natin, ito yung pagbabayad ng ating mga kasalanan. Na imbis na tayo ang magpasan, tayo yung ipako sa krus, binayaran ng ating Panginoong Hesus yung ating mga kasalanan. So napakalagang event ito, lalo na sa ating bilang mananampalataya at kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan. Di ba? Kasi malaking ito, yung malaking bagay ito sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, itong pagsasakripisyo ng ating Panginoon na ito yung magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan, di ba? Kasi dati para makuha natin yung kapatawaran ng Diyos, kailangan natin mag-alay sa Old Testament ng mga dugo, ng mga offerings, ng mga hayop, di ba? Pero dito yung mga offerings noon hindi sapat para sa kabayaran ng kasalanan po natin. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ito ay sapat na, hindi lang more than 2,000 years ago hanggang sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat kikilala, mananalig, tatanggapin ng ating Panginoon, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, diba? At mananampalataya sa ating Panginoon ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mga bagay na ito, naunawaan lang ng mga alagad ng si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Diba? At alam naman natin na ang lahat
ng itinuturo sa atin ng Panginoon, darating ang time siya mismo ipapaunawa sa atin. May mga bagay minsan na nalalaman tayo, may mga bagay minsan na naririnig tayo, pero minsan hindi natin masyadong maunawaan pa. Pero in the long run, no, sa paglipas ng mga panahon, unti-unting ipinapaunawa ito ng Diyos sa atin. No, ganun din naman sa mga alagad. Kasi ang magbubukas ng ating isipan, ng ating pangunawa upang ating maunawaan ang salita ng Diyos, walang iba ang Diyos mismo Diba? Katulad sa amin, bilang mga nangangaral ng salita ng Diyos, kahit anong pangangaral namin, kung hindi dumating yung biyaya ng Diyos sa mga taong nakikinig na buksan yung kanilang isipan, yung kanilang pangunawa sa salita ng Diyos, walang mangyayari. Diba? Walang mangyayari. Ang Diyos ang nagpapaunawa sa tao No? Tayo ay daluyan lang ng kanyang mga salita. Di ba? Kapag dumating biyayang yon na mabuksan yung isipan natin, yung pangunawa natin, doon natin na naibibigay yung buhay natin sa Diyos Di ba? Kapag naunawaan natin yung kanyang salita, nakita natin yung kahalagahan ng relasyon sa Diyos, yung kahalagahan ng pagsisisi, yung paghingi ng tawad, yung kapatawaran na galing sa Panginoon, yung biyaya ng kaligtasan. No? Doon tayo, doon, kapag dumating yung pangunawa nyon, may kita natin yung sitwasyon natin sa harapan ng Diyos no? Na tayo makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. So, dati kasi palagi naman nating naririnig yan di ba? Na magsisi, tumalikod, pero parang walang dating no? Pero may time talaga sa buhay natin, no? Yung parang turning point ng buhay natin na ipapaunawa talaga ng Diyos sa atin. No? Kung sa ano pa is time mo na, no? Time mo na talaga na maunawaan yon, time mo na talaga na maintindihan yung mga bagay na yon para sa pagtawag ng Diyos at para yung naunawaan natin ay maibahagi naman natin sa iba. May mga bagay talaga na hindi mo pa man maunawaan ngayon, pero unti-unti ipauunawa sa atin ng Diyos. Di ba? Parang kapatulad lang yan minsan kapag nagtuturo tayo sa mga anak natin, may mga bagay na itinuturo tayo sa kanila na minsan hindi nila naunawaan. Di ba? But in the days goes by, mga kapatid, maunawaan nila, ito pala yun ang gusto ipaunawa ng tatay ko. No? Dati hindi ko siya maunawaan, pero ngayon, naunawaan ko na. No? So, may mga time talaga, may mga time. Kaya mga kapatid, kapag may mga sinisiran tayo ng salita ng Diyos at hindi pa nila naunawaan, huwag tayong mainis, no? Huwag tayong magalit. No? Parang huwag tayong titigil na parang isipin natin walang saysay, walang halaga yung salita ng Diyos na isinishare natin sa mga tao. Di ba? Hindi kasi natin trabaho yun no? Ang trabaho natin is ipahayag yung salita ng Diyos. Pero yung pagbabago ng tao, yung pag-change ng isip ng tao, sa Diyos pa rin lahat yun di ba? Clear naman kahit basahin natin yung John chapter 12 verse 16, yung Lucas chapter 24 verse 45 to 47, ang Diyos ang nagbubukas ng isip ng tao para maunawaan nila yung kalagahan ng buhay at kamatayan ng ating Panginoon. At yun ang natin yun ang trabaho natin to share yung gospel message, yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, yung kirigma, di ba? So tayo, yun ang natin mission di ba? Kaya sa atin, sa gawaan ni El Shaddai, hindi tayo nagtatouch ng mga doktrina o ano paman. Kasi ito lang hayaan na natin 'yon sa mga proper authority, di ba? Pag sabing proper authority, yun yung mga taong talaga nag-aral, yung ating mga bishop, yung mga kaparian, yung mga taong binigyan ng authority ng ating simbahan para magpahayag ng mga doktrina. Hindi kasi pwede yung basta-basta ka lang na mag-share ng mga bagay sa simbahan na wala kang authority. Pero pag ang isinare lang natin, yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon, at paano tayo binago ng Diyos, wala tayong magiging problema, di ba? Kasi pag hindi mo na pag-aralan yung isang bagay, at wala ka namang authority na ibinigay sa iyo para ipahayag mo yon,
kakaroon ka lang ng problema, di ba? No, so, dito mga kapatid, ang Diyos yung magbibigay ng pangunawa sa tao eh. Basta na-share natin yung salita ng Diyos, bahala na ang Diyos kumilos sa kanila. No? Ang atin yan, pag na-share natin yung salita ng Diyos, ipag-pray natin no, na dumating sa kanila yung biyaya ng pagkaunawa, na ipaunawa sa kanila ng Panginoon yung mga bagay na ina-share natin po sa kanila. So, dito, huwag tayong manghihinaan ng loob. Diba? Na matagal na nating sinisiran ng salita ng Diyos, pero parang hindi nila maunawaan, no? Parang, kasi dapat nga tayong nakakaunawa eh. Kasi bakit? Kasi diyan din tayo nang galing eh. Di ba? Marami rin tayong napakinggan ng mga pangangaral, pero kailan ba tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, di ba? Tandaan natin, hindi nasasayang yung salita ng Diyos. Hindi po nasasayang yan. Darating at darating ang time, yung napakinggan nila, gagawaan ng paraan ng Panginoon. Siya pa rin kasing gagawa ng paraan no? Sa buhay natin na dumating sa point, yung mga bagay na napakikinggan natin, kung minsan yung sitwasyon natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, na magre-reflect ngayon yung salita ng Diyos. Na tayo mismo, sa sitwasyon na masasabi natin, tama pala yung salita ng Diyos na napakinggan ko. Tama pala yung salita ng Diyos na napakinggan ko, di ba? Na nabasa ko. Darating talaga yung time na ipauunawa ito ng Diyos sa atin. At siyempre, kapag naunawaan natin yung mga bagay na yun, hindi dapat tayo magmalaki. Diba? Kasi minsan nagiging problema sa tao, kapag marami nang natutunan, marami nang nalalaman, umiiba na rin yung tingin sa sarili. Sabi nga, nagbabago ang tao hindi naman dahil sa kayamanan o sa posisyon, katanyagan o kapangyarihan. Nakadepende kasi yan kung paano mo ipinapasok sa ulo mo, sa utak mo, yung mga bagay na yun. At doon talaga yung problema kung paano natin pinapasok yung mga bagay na yun sa utak natin. Diba? Kasi minsan yan talaga yung nagiging problema no? May mga tao kasi minsan na nakabasa lang, no? Naturuan lang ng konti, parang minsan mas matalino pa sila doon sa mga talaga nag-aral. Diba? Minsan nagkasakit lang, no? Nagkasakit ka tapos dumaan ka lang sa sakit na yun, no? Mas gumaling ka. Minsan pakiramdam niya mas mahusay pa siya sa totoong doktor no? Pag advice. No? Yun ang mahirap kasi sa tao talaga, di ba? Imbes na dumating yung pangunawa, hindi kasi pangunawa, totoong pangunawa yung mula sa Diyos di ba? Pag yung nagkaroon ka ng karunungan ng pangunawa, kasi dapat mas nagiging humble tayo Dapat mas nakikita yung pagpapakumbaba natin. Yun talaga yung mga taong may pangunawa. Kasi kapag may pangunawa ka, mauunawaan mo na marami ka pang mga bagay na hindi alam at marami pa tayong mga bagay na dapat matutunan. Diba? The more kasi na lumalawak yung alam mo, yung mga natutunan mo, the more kang dapat nakikita yung sarili mo na na marami pa pala akong hindi alam. Kaya hindi ka talaga magyayabang. No? Kaya yung problema minsan sa mga tao is little knowledge. Yung akala nila ang dami nila lang alam. Pero hindi yung mahirap Yung sa mga taong akala niya marami siyang alam. At ano nga sabi din, yung mahirap sa mga taong walang alam, yung hindi niya alam na wala siyang alam. So, yun lamang mga kapatid, no? Nawa, ano man yung mga bagay na pinapaunawa sa atin, ibahagi natin sa iba na may pagpapakumbaba. Hindi yung may nalaman tayo, parang nagiging feeling natin mas mataas tayo doon sa mga taong binabahagi na natin. Hindi ganun mga kapatid, no? Patuloy tayo na isabuhay anuman yung mga bagay nating natututunan. At may papakita lamang natin na tayo talaga may pangunawa sa pamamagitan yon. Talaga yung pagsasabuhay kasi.
Doon kasi magre-reflect talaga kung ang isang tao totoong nauunawaan niya yung isang bagay. Kasi kaya niyang, ano yun i-exercise, di ba? Kaya niyang gawin. Yung parang sa trabaho Alam mo pag isang tao, alam niya yung ginagawa niya, naunawaan niya yung ginagawa niya. Kasi bakit? Pulido. May kita mo sa gawa niya. Ganun din. No, ang taong talagang nakakaunawa at alam niya yung ginagawa niya, may kita mo sa pamumuhay. So yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat.